May mga kaganapan sa mundo na hindi mo inaasahan, pero bigla na lang yayanig sa pang-araw-araw na buhay natin. Minsan, isang ordinaryong hapon lang, pero sa isang iglap nagiging bangungot. Ganito ang nangyari sa Wang Fuk Court sa Taipo, Hong Kong. Isang trahedya na hindi lang basta sunog, kundi malaking tanong na hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Bakit naging ganoon kabilis ang pagkalat ng apoy? Sino ang nagpabaya? At bakit parang maraming hindi nagsabi ng totoo bago pa man sumiklab ang apoy? Nagsimula ang lahat noong hapon ng November 26, 2025. Marami ang nasa trabaho, ang iba sa bahay nagpapahinga, at ang ilan nag-aasikaso ng gawaing pang-araw-araw. Sa Wang Chiong House, isa sa mga residential towers ng Wang Fuk Court, ongoing ang renovation sa buong exterior. Nakabalot ang building sa bamboo scaffolding at plastic sheeting, isang kombinasyon na matagal nang ginagamit sa Hong Kong. Pero alam ng lahat na sobrang delikado kapag may kahit anong spark. Ang scaffolding na gawa sa kawayan ay tradisyon, pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas ito. Bandang 2:15 ng hapon, may mga residente na nakapansin ng amoy ng nasusunog. Hindi pa malinaw kung saan galing. Una nilang inisip na baka may nagluluto lang o baka may nag-aayos ng wiring. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang lumabas ang makapal na usok mula sa isang bahagi ng scaffolding. Sinubukan ng ilang residente silipin mula sa bintana, pero dahil nakabalot ang building ng plastic netting, hindi agad makita kung saan ang pinagmumulan. At dito nagsimula ang takot. Ang plastic netting ay parang kurtina na humaharang sa hangin, dahilan kung bakit hindi makahinga ang usok palabas. Habang nag-aalab ang foam insulation boards at plastic sheets, kumalat ang apoy ng parabang binuhusan ng gasolina ang buong gusali. Wala pang 10 minutes, may nag-aapoy na sa iba't ibang palapag. At dahil nakapulupot ang bamboo scaffolding sa lahat ng sides ng building, parang nagbigay ito ng natural na hagdan para sa apoy na umakyat at bumaba ng walang kahirap-hirap. May mga tumakbo palabas ng kanilang units, umaasang makababa gamit ang hagdan. Pero nang buksan ang pintuan, sinalubong sila ng makapal na usok. Maraming fire doors ang hindi gumana. May mga hallway na puno ng construction materials na hindi dapat nandoon. At ang mas masakit, maraming residente ang nagsabi na hindi tumunog ng maayos ang fire alarms, kaya yung iba, late na nang malaman na kailangan na pala nilang tumakas. Dito nagsimula ang tunay na kaguluhan. May mga taong piniling manatili sa loob ng kanilang units at hintayin ang rescue dahil hindi na talaga makadaan sa hallway. May mga sumisigaw sa bintana, may mga nagtatakip ng tela para makahinga kahit paano. May mga batang umiiyak, may mga magulang na desperadong mailigtas ang mga anak nila. At may ilang OFW, pati mga Pilipino, na trapped din sa loob. Habang bumibigat ang usok, may mga tao na umakyat sa rooftop bilang huling paraan para makaligtas. Pero dahil sa sobrang init sa baba, umakyat ang apoy sa scaffolding. May mga video na kumalat online na nagpapakita ng mga residente sa taas ng building, nagpo-flashlight, humihingi ng saklolo. May mga sumigaw ng pangalan ng mga mahal nila sa buhay, pero nilamon na ng usok ang buong paligid. Dumating ang firefighters pero hindi naging madali ang pagpasok nila. Dahil sa bamboo scaffolding na nakaharang, sobrang hirap buksan ang ilang entry points. Ang mga fire hoses ay kumalat sa paligid, pero may ilan pang reports na ilang hose sa building mismo ay either barado o walang sapat na pressure. Kailangan pang sirain ng mga bumbero ang nakabalot na plastic para makarating sa fire source. Habang lumilipas ang oras, lalo pang lumalaki ang apoy, lumilipat sa iba pang tower ng Wang Fuk Court. Sa huli, tumagal ang firefighting operations ng mahigit 43 hours bago tuluyang nakontrol ang sunog. Pero habang tumatagal ang rescue, tumataas din ang bilang ng mga nasawi. Noong inanunsyo ang initial numbers, halos hindi makapaniwala ang mga tao. Mahigit 140 ang nawalan ng buhay, higit 70 ang sugatan at daan-daan ang naapektuhan. Naging isa ito sa pinaka-deadliest fires sa kasaysayan ng Hong Kong. Pero heto ang malaking tanong. Paano nagkaroon ng ganitong kalalang sunog habang ongoing ang renovation? Bakit parang walang nagsisigurong ligtas ang mga tao habang may construction sa buong gusali? May mga dokumento na lumabas na nagpakita na 1 year bago ang sunog, maraming residente ang nag-file ng complaints tungkol sa fire safety. Kasama dito ang blocked exits, exposed wiring, flammable materials,
at paggamit ng foam boards na hindi dapat allowed para sa ganitong klase ng structure. May ilan pang nagsabi na may naunang maliit na sunog months before, pero hindi raw nila tiyak kung naimbestigahan ng maayos. Kung totoo yan, bakit walang preventive action na ginawa? Kung na-review ba ng mas maaga ang materials? Kung may nag-inspection ba ng maayos? Kung sinunod lang ang tamang building code? Sana hindi umabot sa ganito. Ang contractor na Prestige Construction and Engineering ang nasa gitna ngayon ng investigasyon. Ilang opisyal nila ang naaresto at may mga kaso ng manslaughter at gross negligence na hinahanda laban sa kanila. Lumabas din sa mga report na may alleged corruption between contractors at ilang building managers. Kung mapapatunayang totoo ito, mas malala ang problema kaysa sa isang sunog. Ibig sabihin, pinabayaan nila ang safety, kapalit ng mabilis at murang construction, at ang kapalit ay buhay ng mga tao. Pero hindi dito nagtapos ang misteryo. May ilang eyewitness na nagsabi na may explosion-like sound bago lumaki ang apoy sa isang side ng scaffolding. Hindi pa malinaw kung ano yon. Transformer ba? Electrical wiring? O may iba pang dahilan? Hanggang ngayon, ongoing pa ang forensic investigation kung saan nagsimula ang spark at bakit ganun kabilis kumalat ang apoy. At heto pa, dahil may plastic netting na nakabalot sa building, maraming residente ang nasabi na kahit sumisigaw sila sa bintana, parang hindi sila makita mula sa labas. Maraming hindi nagamot ng ambulansya agad dahil hindi nila mahanap ang exact units. May ilan pang rescuer ang nagsabi na hindi sila makapasok sa ilang floors dahil sobrang sikip at sobrang dilim ng hallway. Habang patuloy ang pagluluksa, lumalakas din ang galit ng mga tao. May mga naglabas ng sama ng loob online. Tinatawag ang pangyayari bilang preventable tragedy. Sabi ng ilan, hindi dapat nangyari ito kung may nakinig lang. Sabi pa ng ibang residente, ilang beses na kaming nagreklamo bago pa ang sunog, pero lagi lang sinasabi na safe naman ang renovation. Marami ring Pilipino ang naapektuhan. May confirmed Filipino domestic worker na nasawi at may isa pang kababayan na itinuring na bayani dahil iniligtas niya ang isang sanggol na natagpuan niya sa hallway. Kahit halos mawalan na siya ng malay, nagawa pa niyang ipasa ang bata sa rescuers bago siya tuluyang bumagsak. Isa itong kwento ng kabayanihan sa gitna ng napakalaking trahedya. Ngayon, panahon na para tanungin natin ang mga bagay na hindi madaling sagutin. Paano naging ganito kalawak at kabilis ang sunog? Bakit parang walang fire system na gumana? Bakit parang hindi na-review ang construction materials? Bakit pinayagang nakabalot ang buong building nang walang clear evacuation plan? Sino ang nagkulang? At higit sa lahat, may magbabago ba pagkatapos ng insidenteng ito? Ito ang mga tanong na kailangan sagutin ng gobyerno ng Hong Kong, ng building management, ng contractor, at ng lahat ng sangkot sa renovation. Ang mga biktima at pamilya nila ay may karapatang malaman ang buong katotohanan. Hindi pwedeng sabihin lang na accident ang lahat. Kapag daan-daan ang buhay na nawala, hindi iyon basta aksidente. May dahilan, may pagkukulang, may mananagot. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang aral. Ang kaligtasan ay hindi dapat tinitipid. Ang renovation ay hindi dapat ginagamit na dahilan para ipagawa ang isang gusali kahit hindi ligtas ang mga nakatira. At ang boses ng mga residente dapat laging pinakikinggan habang may pagkakataon pa.